Magandang umaga mga kapatid. Sa mga sandali ito, tayo po ay mag-devotion. Maglaan tayo na kahit na ilang minuto upang makarinig ng salita ng Diyos. Ang ating teksto ay matatagpuan sa Genesis chapter 9, verse 17. Sinasabi ng Diyos kay Noe, ang bahagharing ito ang palatandaan ng aking tipan sa lahat ng nilalang sa daigdig. Sa tuwing makakakita ako ng bahaghari pagkatapos ng ulan, naalala ko yung kagandahan ng kalikasan. Ngunit higit pa rito, ito ay isang paalala ng pangako ng Diyos. Isang tipan na ginawa ng Diyos kay Noe at sa lahat ng nilalang. Sa Genesis chapter 9 verse 17, pinapaalalahanan tayo ng Diyos ay tapat sa kanyang salita. Sa ating pagninilay-nilay ngayon, bigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng bahaghari bilang simbolo ng katapatan, pag-asa at walang hanggang pangako ng Diyos. May tatlo akong napansin dun sa ating pinasa sa Genesis chapter 9 verse 17. Una, ang bahaghari ay palatandaan ng tipan o kasunduan ng Diyos sa buong sanlibutan. Matapos ang malaking baha na tumapos halos lahat ng buhay sa mundo, nangako ang Diyos kay Noe na hindi na niya muling lilipunin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ay itinilaga ng Diyos bilang visual na palatandaan na kanyang pangakong ito. Hindi ito basta isang natural. Ito ay isang simbolo ng pag-ibig at katapatan ng Diyos. Sa tuwing lumilitaw ang bahaghari, ito ay paalala na kahit tayo madalas magkulang, kahit tayo nagkakasala, ang Diyos ay hindi kailanman tatalikod sa kanyang salita. Pangalawang obserbasyon patungkol sa bahaghari, ito ay ang tipan o kasunduan ay hindi para kay Noe lamang, kundi para sa lahat ng nilalang ng Diyos. Binigyan din ng Diyos na ang kanyang tipan o pakikipagkasundo ay hindi lamang sa tao, kundi pati sa mga hayop at sa buong kalikasan. Ibig sabihin, ang kanyang malasakit at pangangalaga ay para sa buong sanlilikha. Hindi limitado sa sangkatauhan. Isa itong paalala na tayo bilang mga tagapangasiwa ng mundo ay may pananagutang alagaan ang kapaligiran at lahat ng nilalang. Ang mundo ay hindi atin, kundi sa Diyos ang naglikha nito at nagbigay ng tipan para sa kabuuan ito. Pangatlo, ang Diyos mismo ang nagtakda ng bahaghari bilang tanda o simbolo. Hindi ito gawa ng tao. Hindi natin kaya gumawa ng bahaghari. Ito ay likas na gawa ng Diyos. Kaya't ang tipang ito o kasunduan ay hindi batay sa ating kakayahan o katapatan, kundi sa kanyang sariling initiative. Ang Diyos mismo ang lumapit sa atin at nagbigay ng awa. Dahil sa kanyang habag, ang bahaghari ay isang paalala na kahit gaano tayo kahina, kahit tayo ay makasalanan, ang Diyos ay mananatiling matapat sa kanyang mga pangako. Ito rin ay nagpapatunay na ang kanyang pangako ay walang kondisyon sa ating kakayahan, kundi nakabatay sa kanyang likas na kabutihan. Ano nga ba ang nais ng Diyos sa atin? Paano nga ba natin ito maipapamuhay na bahaghari sa buhay natin, na nagsisimbolo ng katapatan ng pangako ng Diyos? Una, sa tuwing nakakakita tayo ng bahaghari, ito rin natin itong paalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Tularan natin ang katapatang ito sa ating mga relasyon at responsibilidad sa buhay. Pangalawa, maging mapagmalasakit tayo sa kapwa at sa kalikasan. Ipinapakita ng talata dyan sa Genesis na ang Diyos ay nagmamalasakit hindi lamang sa tao, kundi pati sa buong nilikha. Kaya dapat tayong maging mabuting tagapangasiwa ng mundo. Pangatlo, tayo ay dapat magtiwala sa mga gawain ng Diyos, lalo na sa gitna ng kaguluhan, kung paano nagbibigay ng pag-asa ang bahaghari kay Noe matapos ang unos. Ganun din ang Diyos ngayon sa panahon natin. Nagbibigay ang Diyos ng pag-asa sa gitna ng ating mga pagsubok, sa gitna ng ating mga alalahanin. Naroroon, nananatili ang Diyos sa atin sa kanyang mga pangako.
Tayo po ay manalangin sa mga sandaling ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig at tapat sa mga pangako. Salamat po sa pagpapakita mo sa amin ng bahaghari bilang isang palatandaan ng iyong kasunduan sa amin at sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Salamat po sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, patuloy mong ipinapaalala sa amin ang iyong kabutihan at pagkalinga sa buhay namin. Lord, tulungan mo kami maging tapat sa iyong mga pangako sa bawat bahaghari sa aming buhay. Magsilbi itong paalala ng iyong pag-ibig at pangangalaga. Ibinubukas namin ang aming mga mata upang makita ang iyong kabutihan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Salamat po sa iyong pakipagkasundo sa amin at pagkalinga at pag-ibig para sa lahat. Gamitin mo ang aming buhay na maging tagapangalaga ng tao na may bahagi ang iyong kabutihan ayon sa iyong kalooban at magpatuloy sa pagpapakita ng iyong pagmamahal sa lahat. Aming dalangin na patuloy kami magtiwala sa iyong pangako at magtiwala sa iyong mga plano. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig at kayo po ay pagpalain. Maraming paalam.